Kabanata 286. Upang maging tiyak, si Guning ay maaaring anak ni Tang Yunfan. Bagamat maraming tao ang magkahawig sa mundong ito, ayaw ipagwalang bahala ni Guning ang posibilidad na magkaroon siya ng malapit na koneksyon sa Tang family. Si Leng Xiaoteng ay naramdaman at naramdaman kaagad ang maliliit na pagbabago sa emosyon ni Guning. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip niya. Talaga bang may relasyon si Guning sa Tang family? Pero ano, hindi maiwasang magtanong ni Guning. Bagamat alam niyang medyo walang galang ito, sabik siyang malaman kung ano ang gusto nitong sabihin. Siya ay okupado ng kanyang karera sa buong buhay niya. Hindi siya nagpakasal, o nagkaroon ng anak. Kung hindi, walang magdududa na anak kanya, sabi ni Master Tang. Okupado ng kanyang karera at hindi nagpakasal, o nagkaroon ng anak. Magkahalong emosyon ngayon si Guning. Hindi siya sigurado kung tama ang hula niya. Ayon sa salaysay ni Guman, ang biolohikal na ama ni Guning ay nawala sa isang aksidente, na maaaring mapatay na siya, ngunit paano kung siya ay nakaligtas? Kung nakaligtas siya, bakit hindi siya bumalik para kay Guman? Ito ay naging 18 taon. Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ni Guman na nagkita sila, ang lalaki ay ganap na nawala sa kanyang alaala. Sa kasong iyon, posibleng nabawi ng lalaki ang kanyang alaala pagkatapos niyang mabuhay ngunit nakalimutan niya ang alaala noong nakasama niya si Guman. Parang nakakabaliw, pero posible talaga. Naisip ni Guning na marahil ay hindi nag-asawa si Tang Yunfan. O nagkaanak hindi lamang dahil sa kanyang karera, kundi dahil hinahanap na niya ngunit nawala ang kanyang pag-ibig at hindi natanggap ng iba. Mga hula lang iyon ni Guning, ngunit anuman ang mangyari, nagpasya siyang imbestigahan ito. Hindi niya gustong maghintay si Guman ng 18 taon nang walang kabuluhan. Well, gusto kong makilala ang tiyuhin na ito pagkatapos ng sinabi sa akin ni Lolo Tang. I'm curious kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Sa totoo lang, ipinanganak ako sa isang pamilyang may isang magulang at pinalaki ako ng aking sarili. Ina ng may matinding pagsisikap. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng aking ama, sabi ni Guning at nalungkot. Mga ad ng pub future. Sa pagsasalita tungkol sa pamilya, nalulungkot din si Leng Xiaoteng. Nakilala niya ang kanyang mga magulang, ngunit nawala sila noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. At ngayon lang siya nakatingin sa mga litrato ng kanyang mga magulang. Nang marinig ang sinabi ni Guning, si Master Tang ay nakaramdam ng matinding simpatiya para sa kanya. Hindi niya alam na ipinanganak si Guning sa isang mahirap na pamilya, at walang kamalay-malay na gustong alagaan siya. Bigla na lang, isang ideya ang bumungad kay Master Tang. Bakit hindi mo tratuhin ang pangalawa kong anak bilang iyong foster father? Noon pa man ay gusto kong magkaroon ng apo na katulad mo. Tumingin si Master Tang kay Guning nang may pananabik. Seryoso siya, at hindi nagbibiro. Naunawaan ng mga bodyguard ni Master Tang, Tang Wen at Tang Wu, ang pagmamahal ni Master Tang kay Guning, ngunit sa kanilang pagtataka, handa si Master Tang na alagaan si Guning. Noong nakaraan, marahil ay naisip nila na ito ay lubos na nagpabago sa kapalaran ni Guning, dahil siya ay biglang naging isang napakayaman na tagapagmana mula sa pagiging isang dirt poor girl. Gayunpaman, pagkatapos na mailigtas ni Guning ang buhay ng kanilang Panginoon, naniwala sila na ang babaeng ito ay hindi simple, at na hindi masamang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Pinahahalagahan ng lahat ng mayayaman ang kanilang kalusugan kaysa sa pera. Naunawaan ni Guning na hindi lang sinasabi ni Master Tang, ngunit hindi siya agad pumayag. Lolo Tang, sa tingin ko ay malaking bagay ito at dapat naming isaalang-alang ang opinyon ng iyong pangalawang anak. At dapat din niyang isaalang-alang ito. Kung siya ay malapit na kahawig ng ibang lalaki, ngunit ang lalaki ay hindi ang kanyang biological na ama, siya ay nag-aatubili na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanya. Siya ay nagmamalasakit sa damdamin ni Guman.
Kung makakita si Guman ng isang lalaking lubos na kamukha ng kanyang pagmamahal, ngunit hindi sila iisang tao, masasaktan siya. Hindi maiiwasang makilala ni Guman ang Tang family kung tatanggapin ni Guning si Tang Yunfan na maging kanyang foster father. Sa kabaligtaran, kung si Tang Yunfan ang biolohikal na ama ni Guning, mas handa si Guning na hayaan silang magkitang muli. Hanggat mahal pa nila ang isa't isa, masaya si Guning na makitang muli ang kanyang pamilya. Ayaw ni Guning na mag-isa si Guman sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bata pa siya at dapat ay mamuhay siya ng masayang buhay. Bilang karagdagan, malapit nang umalis si Guning papuntang Kabisera, at mahihiwalay siya kay Guman. Kung si Guman ay may mapagkakatiwalaang lalaki na makakasama niya sa buong buhay niya, syempre papayag si Guning. Well, nadama ni Master Tang na hindi ito magiging madali. Naiintindihan niyang mabuti ang personalidad ng kanyang anak. At alam niyang malamang na hindi sasang-ayon si Tang Yunfan, ngunit kung ipipilit niyang gawin ito nang walang pag-aproba ni Tang Yunfan, mapapahiya si Guning. Medyo nadismaya si Master Tang. Nang makita iyon, ngumiti si Guning at inaliw siya, kung gusto mo talagang magkaroon ng apo na tulad ko, mangyaring kunin ako bilang iyong apo, at ituturing din kitang lolo. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Master Tang. Haha, sa tingin ko magandang ideya iyon. Nag-aaral ka ba sa isang high school o isang universidad ngayon? Tanong ni Master Tang kay Guning. Senior na ako sa high school, at dadalo ako sa National College Entrance Exam sa kalahating taon, sagot ni Guning. Saang university gusto mo pumasok? Kumusta naman ang CTB? Kaya kitang alagaan kung sa CTB ka nag-aaral, sabi ni Master Tang. Dahil kinuha na niya si Guning bilang kanyang apo, natural na tinuring niya itong parang sarili niyang apo. Pupunta siya sa Kabisera, at ako ang magbabantay sa kanya. Sa pagkakataong ito, bago pa masagot ni Guning ang tanong ni Master Tang, ibinuka muna ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig. Hinawakan niya ang kamay ni Guning, na para bang iiwan siya nito papuntang CTB. Bagamat walang intensyon si Guning na mag-aral sa CTB, natakot si Leng Xiaoteng na magbago ang isip niya dahil kay Master Tang. Naunawaan ni Guning na ayaw ni Leng Xiaoteng na mawala siya, kaya hinawakan niya ang kamay nito para ipakita ang kanyang determinasyon. Salamat, Lolo Tang, nakapagdesisyon na ako na pumunta sa Kabisera, sabi ni Guning. Fine, pero kung libre ka, pumunta ka sa CTB at magsaya. Babayaran ko ang bill, dagdag ni Master Tang. Oo naman, gagawin ko, sagot ni Guning. Pagkatapos nilang mag-chat ng ilang sandali, nagpaalam sina Guning at Leng Xiaoteng kay Master Tang. Nang makitang umalis si Guning, biglang nalungkot si Master Tang nang walang dahilan. Nang lumabas sila ng tea house, nagtanong si Leng Xiaoteng, gusto mo bang imbestigahan ito? Naunawaan ni Guning ang sinasabi ni Leng Xiaoteng. Ako na mismo ang hahawak, pero huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang resulta, desidido akong pumunta sa Kabisera. Bahagyang nadismaya si Leng Xiaoteng na tinanggihan ni Guning ang kanyang tulong, ngunit hindi siya nagpumilit. Desidido si Guning na pumunta sa Kabisera, at hindi niya kailangang mag-alala na hindi sila makakasama sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa paglilibot sa Antaigong Kalye. Sa huli, aksidenteng nakapulot si Guning ng dalawang tunay na antik. Ang isa ay hindi bababa ng 1,000,000 yuan, ang isa ay hindi bababa sa halos 1,000,000 yuan. Nang matapos ang paglilibot sa kahabaan ng Antique Street ay 5 PM na kaya bumalik na sila sa hotel. Itinigil ni Guning at Leng Xiaoteng ang sasakyan sa parking lot, pagkatapos ay nagpunta upang kumain ng hapunan sa malapit na restaurant. Habang kumakain, natanggap ni Guning ang tawag ni Master Tang. Nagpasalamat siya sa pagpapayo sa kanya na bilhin ang asol at puting porselana na plato, na naging tunay. Inimbitahan din ni Master Tang si Guning na sabay na kumain, ngunit tumanggi si Guning dahil nasa kalagitnaan siya ng kanyang hapunan.
Bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang presidential suite pagkatapos nilang kumain. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa silid, napansin agad ni Guning na may mali sa silid. Nakita siya ng pulang spot sa TV. Ito ay dapat na isang pinhole camera. Karaniwan. Hindi ito mahahanap ng mga tao gamit ang kanilang mga mata, kaya hindi napagtanto ni Leng Xiaoteng na may mali, ngunit si Guning ay may jade eyes na tumulong sa kanya na mapansin ang pinhole camera. Agad siyang lumingon kay Leng Xiaoteng at sinabing, "Nako, gusto kong kumain ng dragon fruit. Pwede bang bumili ka para sa akin?" Pagkatapos ay sinabi niya sa napakababang boses, "May camera sa loob." Nang marinig iyon, naging alerto si Leng Xiaoteng. "Maaari kang umalis muna," sabi ni Guning sa napakababang boses muli. "Sige, dragon fruit lang." Sumagot si Leng Xiaoteng sa konsyerto kasama si Guning. "And kiwi please," sagot ni Guning, ngunit tahimik na sinabi, "Kailangan nating magpalit ng hotel." "Walang problema." Pagkatapos noon, tumalikod si Leng Xiaoteng at umalis. Isinara ni Guning ang pinto at binuksan ang lampara. Naglakad-lakad siya sa silid gaya ng dati, ngunit talagang tinitingnan niya kung may mga nakatago pang kamera sa ibang lugar. Maliban sa nakakabit sa TV sa sala, may isa pang nakatago sa gilid ng kama sa master bedroom. Mga ad ng Pub Future. Bukod sa mga nakatagong kamera, natuklasan din ni Guning ang isang maliit na kahon ng balahibo sa ilalim ng kama. May mga bag ng puting pulbos sa loob nito. Hindi nasisiyahan si Guning. Tila, ito ay isang bitag. Sinubukan niyang ilagay ang kahon sa espasyo ng kanyang telepatikong mga mata nang hindi umabot sa ilalim ng kama, dahil may mga kamera na nagre-record ng lahat, at ayaw niyang ilantad ang sarili. Sa kabutihang palad, may sapat na kapangyarihan si Guning para gawin iyon. Kung ganoon, hindi sila matrap. Kung sakaling may mangyari na aksidente, iniskan muli ni Guning ang buong suite bago siya nag-impake. Biglang may kumatok sa pinto. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at nakita niyang may 7 pulis sa labas. Bahagya siyang nagalit. Sa lungguhit hindi na talaga makapaghintay ang mga pulis na ito. Sa lungguhit naisip ni Guning sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kahon ng mga droga ay inilagay na sa kanyang telepathic eyes space, kaya hindi siya nag-aalala na may mahanap sila. Anong nangyari? Binuksan ni Guning ang pinto at nagtanong, na parang wala siyang alam. "Nakatanggap kami ng report na palihim kang bumili ng droga at ibinalik mo sa hotel na ito. Kailangan nating magsagawa ng paghahanap." Ipinakita ng nangungunang pulis kay Guning ang kanyang search warrant at sinabing parang ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. "Oh, may nagsumbong sa akin." "Sino, kailan at saan?" Mahinahong tanong ni Guning. "Para sa kaligtasan ng testigo, may karapatan kaming ilihim ito. Mayroon kaming search warrant. If you dare to resist, we can directly arrest you," the policeman said. "Sige, pasok ka please." Hindi sila pinigilan ni Guning. Hindi alam ng ibang mga pulis. Ngunit naunawaan ng nangungunang pulis na walang ideya si Guning na may isang kahon ng droga na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, kaya kumpiyansa siyang hahanapin ang kanyang suite. Kapag nahanap na nila ang kahon ng droga, kailangang umamin ni Guning. Hinayaan sila ni Guning na pumasok sa loob, ngunit ginamit din niya ang kanyang jade eyes para i-scan ang mga ito mula ulo hanggang paa para makita kung may dala silang mga bag ng droga. Gayunpaman, sila ay masyadong kumpiyansa. O ang taong nasa likod nila ay masyadong kumpiyansa, upang maghanda ng iba pang mga bag ng droga para matrap si Guning sakaling hindi nila mahanap ang kahon ng mga droga sa kanyang suite. Ilipat na, utos ng nangungunang pulis, at agad na nagsagawa ng paghahanap ang 6 pang pulis sa paligid ng suite. Mga ad ng Pub Future. Hindi nila direktang hinalungkat ang kama sa master bedroom, sa halip ay hinanap nila kung saan-saan sa kwarto. Masasabi ni Guning na tanging ang nangungunang pulis ang nakakaalam kung saan nakatago ang mga droga. Matapos nilang hanapin ang lahat ng lugar sa suite, kabilang ang malita ni Guning, wala silang nakitang ilegal.
Captain, hinanap namin kung saan-saan, ngunit wala kaming nakita. Kapitan, wala rin akong nakitang ilegal na droga. Paano ito posible? Hinanap mo ba ang espasyo sa ilalim ng kama? Walang kamalay-malay na sabi ng nangungunang pulis. Ginawa namin. Sagot ng isang pulis. Hindi makapaniwala ang nangungunang pulis, dahil malinaw na sinabi sa kanya ng kanyang amo na nasa ilalim ng kama ang kahon ng droga. Nagpunta siya upang suriin ang kanyang sarili, ngunit nabigo itong mahanap. Kaya, nagsagawa ka ng iyong paghahanap, at walang nakitang ilegal. Pwede bang umalis ka na? Sabi ni Gunning. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin nalaman na wala kang droga. Sabihin mo sa amin, saan mo itinago ang iyong mga gamot? Halatang ayaw sumuko ng nangungunang pulis. Well, ngini siya ni Gunning. I'm curious, bakit ang confident mo na may dala akong droga? Hinayaan na kitang maghanap sa suite. Kung wala kang pruweba, wala kang dahilan para akusahan ako. May tao ba sa likod mo na gustong bitag ako? Naging matigas ang ugali ni Gunning, at nakatitig sa kanya. Medyo nataranta ang tanong ng pulis. Gusto niyang gumanti, ngunit may nagutos sa kanya na mga umatras sa kanyang earphones. Narinig din ito ni Gunning, at iginuhit ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Pagkatapos ay umalis ang pulis kasama ang kanyang mga kasamahan, at hindi sila pinigilan ni Gunning. Walang kabuluhan ang pagsisikap na harapin sila ngayon. Sa sandaling ibinigay ni Kay kay Gunning ang mga ebidensya ng iligal na pag-uugali ng pamilya Wang, madali niyang mapaalis sa pwesto ang pamilya Wang. Sa sandaling wala na ang mga pulis, umalis din si Gunning sa hotel. Si Lin Jian, sa halip, ay natulala sa harap ng computer na nagpakita ng video na nakunan ng mga nakatagong kamera. Hindi niya maisip kung bakit nabigo ang kanyang plano. Pinagmasdan niya ang kahon ng mga droga na inilagay sa ilalim ng kama sa master bedroom gamit ang sariling mga mata mula sa mga nakatagong kamera. At buong oras na siyang naghihintay sa harap ng computer. Imposibleng nagkaroon ng pagkakataon si Gunning na tanggalin ang kahon ng mga droga. Ano ba ang nangyayari? Si Lin Jian ay nababalisa, at agad itong iniulat kay Wang Hongming. Nagulat din si Wang Hongming, at hindi makapaniwala na nabigo sila, ngunit kinailangan nilang tanggapin ang katotohanan at umasang magtagumpay ang mga tao sa pabrika ng Colorful Jade Provider. Nag-order si Leng Xiaoteng ng presidential suite sa isang malapit na 5-star hotel. Maingat niyang hinanap ang buong suite, at hindi umalis hanggang sa wala siyang nakitang mga nakatagong kamera o bug sa loob. Tinawagan niya si Gunning, ngunit hindi sinabi sa kanya ni Gunning ang maraming detalye, dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag kung paano nawala ang mga gamot ng biglaan. Bandang 10:00 ng gabi, natanggap ni Gunning ang tawag ni Kay. Ipinadala na niya sa kanyang email box ang ebidensyang nakita niya laban sa pamilya Wang. Boss, especially iya ka ba na ipinadala ng ating bansa? Bakit puro kriminal ang mga kalaban mo? Tanong at biro ni Kay, dahil napaka-espesyal ng mga taong hinihiling sa kanya ni Gunning na imbestigahan tuwing oras. Hindi, pero masyado akong namumukod tangi at may mga taong naiinggit sa akin, nagbitiw na sabi ni Gunning. Kahit na nagbibiro din siya, iyon ang totoo. Well, parang hindi madaling gawain para sa iyo. Sana makapaglibot ako. Reklamo ni Kay. Hindi ka maaaring magsisi, maliban kung gusto mong maging katulad ng dati ang iyong mga binti, sabi ni Gunning. Na-realize agad ni Kay na hindi niya dapat sinabi iyon. Hindi, syempre hindi. Bye. Pagkatapos nun, sabay baba ni Kay. Hindi napigilan ni Gunning na matawa. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Kay at sinabihan itong imbestigahan ang pangalawang anak ng Tang family sa CTB. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito 18 taon na ang nakakaraan. Nasa shower si Leng Xiaoteng, kaya hindi niya alam na kausap ni Kay si Gunning. Ilang saglit pa, lumabas siya ng banyo at dinidinan si Gunning nang walang tagal.
Nagsimula silang maghalikan at hawakan ang isa't isa, at lubos na nakalimutan ni Gunning na tingnan ang email na ipinadala ni Kay. Gayunpaman, habang pareho silang nasa sabik sa sex, tumunog ang telepono ni Gunning at nag-ambala sila. Mga ad ng Pub Future. Hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng, ngunit hindi napigilan ni Gunning na sagutin ang telepono. Dapat ay isang bagay na mahalaga kung may tumawag sa kanya sa gabi. Si Qiao Ya iyon. Sinabi niya kay Gunning na may ilang tao nakakapasok lang sa factory ng Colorful Jade Provider, ngunit na-control nila ang mga ito sa sandaling makapasok sila sa loob. Pinadala pala sila ng pamilya Wang. Tinanong ni Qiao Ya si Gunning kung paano ito haharapin. Nang marinig iyon, nagalit si Gunning. Parang hindi susuko ang Wang family hanggat hindi sila nagtagumpay. Kumuha ng video ng kanilang account, pagkatapos ay tumawag sa pulis, sabi ni Gunning. Naunawaan ni Gunning na hindi sila parurusahan ng pulisya kapag nahaharap sa impluwensya ng Wang family, ngunit wala ring intensyon si Gunning na gamitin sila laban sa Wang family. Gusto lang niyang magdulot ng sensasyon. Kung babulay-walay ng pulisya ang kaso, maaari mong i-post ito sa internet, dagdag ni Gunning. Sinunod ni Qiao Ya ang utos ni Gunning. Nauna siyang tumawag ng pulis, ngunit hindi siya pinansin ng pulis. Kaya na-post ito ni Qiao Ya at Gao Yi sa internet pagkatapos. Nag-viral agad ang balita, dahil kilala ang Wang family sa pagiging bastos at mayabang nito. Maraming tao ang hindi nagustuhan sa kanila at sinamantala ang bawat pagkakataon para punahin sila. Hindi inaasahan ng pulisya na magiging viral ito. Para hindi na ito kumalat pa, agad silang nagpadala ng mga pulis para hawakan ito. Tinawag din ng pulisya si Wang Hongming dahil sangkot ang pamilya Wang sa kasong ito. Nena si Wang Hongming matapos niyang malaman na nabigo rin ang kanyang plano B. Sa kanyang sorpresa, maraming mga tao na mahusay sa pakikipaglaban na nagbabantay sa pabrika ng Colorful Jade Provider. Siyempre tumanggi si Wang Hongming na aminin na sangkot ang pamilya Wang. Bagaman inamin ng mga tao na ipinadala sila ng pamilya Wang upang sirain ang pabrika, itinanggi ito ni Wang Hongming, kaya nahatulan sila bilang mga magnanakaw sa huli. Si Gunning ay hindi nagpakita ng anumang pagkabigo, dahil mayroon na siyang plano. Mga ad ng Pub Future. Kinabukasan bandang alas 9. Sinabi ni Wang Hongming kay Lin Jian. Ipagkalat ang balita na ang boss ng Colorful Jade Provider ay ang tinaguriang Queen of Jade, at sabihin sa iba pang mga raw material provider na huwag magbenta ng hilaw na materyales sa kanila. Panipi. Ginawa iyon ni Wang Hongming hindi dahil alam niya ang relasyon sa pagitan ng Colorful Jade Provider at ng Queen of Jade, kundi dahil gusto niyang putulin ang supply ng raw material ng Colorful Jade Provider. Oo naman, sagot ni Lin Jian. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Wang Hongming. Matapos sagutin ang tawag, natigilan si Wang Hongming. Noon lang sa City Teng. Nahak ang lahat ng computer sa mga internet cafe. May mga linya ng mga salita na ipinakita sa mga screen. Si Wang Yanfeng, ang anak ni Wang Bok ang nabise-alkalde ng City Teng, ay sangkot sa krimen ng panggagahasa ng mga teenager na babae ng maraming beses. Noong ika-12 ng Mayo noong nakaraang taon, ginahasa at pinatay ni Wang Yefeng ang 16 anyos na anak na babae ng kanyang guro dahil hindi siya nasisiyahan sa pag-aaral ng kanyang guro. Si Wang Bok-ang, bilang bise-alkalde, ay lihim na nagayos ng ibang tao na papalit sa kanyang anak at ang lalaki ay nahatulan ng kamatayan. May nakadikit ding video sa mga linya. Sa video, si Wang Yefeng ay mukhang takot na nakaupo at nanginginig sa isang sulok. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawang ilegal. Sa kanyang pag-amin, nagsagawa siya ng panggagahasa ng hindi bababa sa 10 beses sa nakalipas na 3 taon. At lahat ng mga biktima ay karaniwang mga batang babae na walang malakas na background ng pamilya bilang suporta.
Lalo na noong ika-12 ng Mayo noong nakaraang taon nang si Wang Yefeng ay isang senior sa isang high school, pinuna siya ng kanyang guro dahil nasangkot siya sa isang away. Pagkatapos ay ginahasa at pinatay ni Wang Yefeng ang 16 anyos na anak na babae ng kanyang guro kasama ang isa sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos, sa ilalim ng pagsasaayos ni Wang Bakang na siyang bise-alkalde ng City Teng, ang kaklase ni Wang Yefeng ay nahatulan ng kamatayan, ngunit matagumpay na nakaligtas si Wang Yefeng dito. Sa telepono ni Wang Yefeng, may mga larawan at video ng kanyang mga panggagahasa. Ginamit niya ang mga larawan at video para banta ang mga biktima na manahimik. Ang mga biktimang iyon ay hindi nagawang kumilos laban sa maimpluwensyang pamilya Wang, kaya kinailangan nilang isara ang kanilang mga bibig. Sa ikalawang pagkakalantad ng iskandalo, nagdulot ito ng matinding sensasyon sa buong City Teng. Inis na inis ang mga tao. Marami ang tumawag sa Public Security Bureau at hiniling na imbestigahan nila ang kaso. Ang reputasyon ng pamilya Wang ay ganap na nasira sa pagkakataong ito. Ang kanilang ginawa ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Samantala, nakatanggap din ng mensahe ang bawat opisyal sa City Teng kung saan naka-attach ang parehong video. Nag-alab din ang galit nila, at pumunta lahat sa opisina ni Wang Bakang para punahin siya. Si Zhang Yuancheng, na pinuno ng Public Security Bureau, ay nagtungo upang arestuhin si Wang Bakang ng personal. Para naman kay Wang Yefeng, nauna na siyang ipinadala sa Public Security Bureau at ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng pulisya. Sa katunayan, tanging sina Wang Hongming at Wang Bakang lamang ang nakakaalam ng iskandalo ni Wang Yefeng sa pamilya Wang, ngunit lampas sa kanilang imahinasyon na nalantad ang iskandalo ngayon. At sa kanilang pagkamangha, si Wang Yefeng ay nakagawa ng mas maraming krimen kaysa sa kanilang nalaman. Noon pa man ay iniisip nila na ginawa ito ni Wang Yefeng dahil sa salpok, ngunit ang hindi nila alam ay talagang gustong-gusto ni Wang Yefeng ang paggawa nito. Bagamat ang pamilya Wang ay maimpluwensya sa City Teng, hindi sila maaaring kumilos laban sa mga batas sa lahat ng oras. Inamin na ito ni Wang Yefeng mismo, kaya walang paraan si Wang Bakang para pabulaanan ito. Gayunpaman, kung sino ang nagpilit kay Wang Yefeng na aminin ang kanyang mga krimen sa paraang iyon ay palaisipan pa rin. Hindi lamang na-curious sina Wang Hongming at Wang Bakang, ngunit nais ding malaman ng publiko. Kasabay nito, ang pamilya Wang ay nasa kabuuang gulo. "Tay, iligtas mo sina Bakang at Yefeng." Umiyak ang asawa ni Wang Bakang, si Li Mengjia, na nagmamakaawa kay Wang Hongming. "Paano? Nagtapat na si Yefeng. Paano ko siya ililigtas?" Napatigil si Wang Hongming. Siya ay ganap na sabik na iligtas ang kanyang sariling anak at apo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Ang pamilya Wang ay talagang makapangyarihan at maimpluwensya sa City Teng, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari silang kumilos laban sa mga batas at makatakas dito sa lahat ng oras. Kung hindi pa umamin si Wang Yefeng, posible pa rin siyang iligtas, ngunit ngayon ay wala na silang pagkakataon. Si Wang Hongming ay nagluwa ng dugo ng maraming beses mula kahapon, at siya ay mahina ngayon. Hindi naging madali para sa kanya ang tumayo ngayon. Pagkatapos ng mga araw na ito ng kaguluhan, mabilis na naging kulay abo ang buhok ni Wang Hongming. Sa katunayan, si Wang Bakang ay may mas mahalagang figure upang suportahan siya sa politika. Ngunit ang figure ay hindi sumasagot sa kanyang tawag pagkatapos na malantad ang iskandalo, na nangangahulugan na si Wang Bakang ay inabandona na ng figure. Sa ganitong sensitibong sitwasyon, walang gustong masangkot sa gulo ng pamilya Wang. Ang pamilya Wang ay mahigpit na pinapuna sa sandaling ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Li Mengjie sa kawalan ng pag-asa, na bumagsak sa lupa. Naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi niya mapanood ang kanyang asawa at ang kanyang anak na sinentensyahan ng pagkakulong o kahit kamatayan. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Mga ad ng Pub Future. "Dad, hindi ba tayo makakaisip ng paraan?
Tanong ng panganay na anak ni Wang Hongming, ang ama ni Wang Xinyan, si Wang Boan. Si Wang Hongming ay may 3 anak na lalaki at 1 anak na babae sa kabuuan. Ang kanyang panganay na anak, si Wang Boan, ay kasangkot sa negosyo, ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Wang Bakang, ay nagtatrabaho sa politika at ang kanyang bunsong anak na lalaki, si Wang Boyuan, ay isa ring negosyante na namamahala sa negosyo ng kanilang pamilya kasama si Wang Boan. Ano ang magagawa ko kung ano ang nangyari? Kailangan ninyong lahat na lumayo sa iskandalo na ito. Walang sino mang maaaring magtanong o masangkot dito. Kung may manggahas na sirain ang pamilya Wang sa pamamagitan ng pakikisangkot dito, umalis ka na. Seryosong babala ni Wang Hongming. Bagamat tila cold-blooded, kailangan niyang pumili sa pagitan ni Wang Bakang, Wang Yefeng at ng buong pamilya Wang. Tatay, nag-atubili si Li Mengjia na tanggapin ito. Tumahimik ka. Kung ayaw mong tanggapin, pumunta ka at iligtas mo sila mismo. Nawalan ng pasensya si Wang Hongming, nanatiling tahimik si Li Mengjia. Pagkatapos noon, tinulungan ni Wang Boan si Wang Hongming na maglakad pabalik sa kanyang kwarto. Bagamat wala nang magagawa si Wang Hongming sa ngayon, hindi siya susuko ng ganoon. Sina Wang Bakang at Wang Yefeng ay kanyang biolohikal na anak at apo, susubukan niya kahit anong mangyari. Bukod dito, nagpasya rin siyang alamin kung sino ang naglantad sa iskandalo. Itinakda ni Wang Hongming ang kanyang sarili na maghayganti. Dahil sa iskandalo, nakalimutan ni Wang Hongming na ipakalat ang balita na may relasyon ang Colorful Jade provider sa Queen of Jade. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Sa sandaling iyon, nag-aalmusal si Guning kasama si Leng Xiaoteng sa dining hall ng hotel. Biglang nagsalita ang isang babae sa katabing mesa na nagulat, Jesus. Ang anak ng bise-alkalde ay nagsagawa ng panggagahasa ng hindi bababa sa 10 beses. Isa sa mga biktima ang anak ng isang guro na ginahasa at pinatay noong 1 taon. Ginawa rin ni Wang Bakang ang isa pang batang lalaki na isang kambing para mapanatiling ligtas ang kanyang sariling anak. Napakalupit. Nagulat ang lahat sa dining hall sa sinabi ng babae. Ang Vice Mayor. Hindi ba siya miyembro ng Wang family? Mga ad ng Pub Future. Ang kanyang anak na lalaki ay nakagawa ng higit sa 10 krimen ng panggagahasa at pumatay ng isang babae. Kung totoo man, talagang mga hayop ang pamilya Wang. Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Pagkatapos, narinig niya ang tunog mula sa video kung saan ipinagtapat ni Wang Yefeng ang lahat ng kanyang ginawang ilegal. Ang pamilya Wang ay kumpletong mga hayop. Galit si Guning. Biglang naisip ni Guning ang email na ipinadala ni Kay. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-click upang buksan ang kanyang email box. Ang isang dokumento na naka-attach sa email ay nagtala ng katotohanan na si Wang Yefeng ay nakagawa ng mga krimeng panggagahasa ng hindi bababa sa 10 beses. Ngunit hindi na siya kailanman pinarusahan. Nagtataka si Guning kung sino ang naglantad sa kasong ito bago siya. Biglang tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng nang may pagdududa. Naisip niya na maaaring ginawa ito ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi siya sigurado. Ako iyon, pagpasok ni Leng Xiaoteng. Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Labis siyang naantig na ang lalaki ay tatayo para sa kanya laban sa pamilya Wang nang walang pag-aalinlangan. Simula pa lang, malamig na sabi ni Leng Xiaoteng. Ang pamilya Wang ay nang-ahas na saktan si Guning, at hahayaan niya silang magbayad para dito. Desidido si Leng Xiaoteng na patalsikan ang pamilya Wang. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong ebidensya ng ilegal na pag-uugali ng pamilya Wang. I can unseat the Wang family today, sabi ni Guning, pagkatapos ay hinayaan ni Leng Xiaoteng na basahin ang email na ipinadala ni Kay. Sa pagbabasa ng listahan ng ebidensya, labis na hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Malinaw niyang alam na ang lahat ng tungkulin ay may ginawang ilegal. Karaniwang hindi niya sila papansinin kung wala siyang alam sa anumang detalye, ngunit iba ang pamilya Wang.
Ilang beses na nilang sinubukang saktan si Guning nang walang kabuluhan at hindi sila hinayaan ni Leng Xiaoteng na makatakas ito ng madali. Hindi nagtagal, natanggap ni Guning ang tawag ni Yan Shuya. Tuwang-tuwang tinanong niya si Guning, "Guning, ikaw ba ang may gawa nito?" Labis na natuwa si Yan Shuya nang marinig niya ang balita. Bagamat hindi niya kinasusuklaman ang pamilya Wang, mayroon siyang matagal ng sama ng loob kay Wang Xinyan. Ito ay isang personal na sama ng loob, ngunit ang ginawa ng pamilya Wang ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Alam ni Yan Shuya na maraming kaaway ang pamilya Wang, ngunit sa oras na ito, unang pumasok sa isip niya ay si Guning. Oo, pag-amin ni Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Sa pagkakaroon ng positibong sagot ni Guning, hindi naramdaman ni Yan Shuya ang kanyang ginawa ay hindi tama. Sa halip, mas hinangaan niya si Guning ngayon. Kahit na may ibang taong may dakilang kapangyarihan na sumuporta sa kanya, si Guning lamang ang halos nagpatalsik sa Wang family. Bago nalaman ng pamilya Wang kung sino ang naglantad sa iskandalo, mas maraming ebidensya ng kanilang ilegal na pag-uugali ang nalantad. Nagdulot ito ng panibagong sensasyon sa City Teng. Si Wang Boan ay pinaghihinalaan ng pag-iwas sa buwis ng hindi bababa sa daan-daang milyong yuan. Habang si Wang Boyuan ang pinuno ng itinuturing na gang sa City Teng, at siya ay nasangkot sa maraming kaso ng kalakalan ng droga pati na rin ng pagpatay. Alam ng lahat na ang pamilya Wang ay may maraming maruruming sikreto, ngunit ang katotohanan ay nakakagulat pa rin. Sa loob ng maikling panahon, marami sa pamilya Wang ang nahuli. Sa huli, tanging si Wang Hongming at ang mga babae ay ligtas sa bahay. Masyadong mabilis ang nangyari para maghanda ang pamilya Wang, kaya walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Sinubukan din ng pamilya Wang na tanggihan ang ebidensya ng walang kabuluhan. Si Wang Hongming ay isang matandang lalaki, na ang katawan ay hindi nasa mabuting kalagayan. At sa pagkakataong ito, siya ay lubos na nasusuka sa galit. Mga ad ng Pub Future. Bakit? Bakit lahat ng maruruming sikretong ito ay nalalantad sa oras na ito? Sino ang nasa likod nito? Ang kaaway ba ni Wang Bakang sa politika o si Guning? Napaisip si Wang Hongming sa kanyang sarili. Kung si Guning iyon, kailangan niyang aminin ngayon na talagang nagsisisi siya sa inis niya, ngunit huli na para magsisi. Si Wang Hongming ay naging sophistikado at matalino sa buong buhay niya, ngunit ngayon ang kanyang buong pamilya ay nasira dahil sa kanyang paghihiganti. Hindi niya kinaya ang resulta at pumanaw siya pagkatapos ng maikling panahon. Gayunpaman, nangyari ito pagkatapos na tumira ang alikabok. Anyway, ang reputasyon ng Wang family ay ganap na nasira ngayon. Walang sino man ang magpatawad o makakalimutan ang kanilang ginawa. Samantala, curious din ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ng taong may kapangyarihang alisin sa pwesto ang pamilya Wang. Ang pamilya Wang ay hindi nakaupo, nakapanapanabik, ngunit ito ay nangyayari ng napakabilis at nagpaparamdam sa mga tao na parang hindi ito totoo. Kinabukasan, ang mga alyansa ni Wang Bakang sa politika ay pinarusahan o nasentensyahan ng kulungan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi kasali sina Leng Xiaoteng at Guning, ang karibal ni Wang Bakang sa politika ang sanhi nito. Noon pa man ay gustong patalsikan siya ng karibal ni Wang Bakang sa politika, ngunit walang matibay na ebidensya. Bukod pa rito, ang pamilya Wang ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa City Teng. Ngunit ngayon ay may direktang naghulog kay Wang Bakang sa bilangguan at ang kanyang karibal sa politika ay hindi na makapaghintay pa. Walang pakialam si Guning sa magiging kapalaran ng pamilya Wang sa hinaharap, dahil naparusahan na sila sa kanilang ginawa. Sa kanilang pagbabalik sa hotel, biglang binigyan ni Leng Xiaoteng ng regalo si Guning. Tuwang-tuwa si Guning at halos mapatalon sa tuwa nang makita niya ito. Ito ang dokumento ng karapatan sa pagsasamantala ng hilaw na materyal ng pamilya Wang. Sa pagkakataong iyon,
pinalitan ni Guning ang pamilya Wang at naging isa sa 3 pinakamalaking supplier ng hilaw na materyales sa City Tank, na isang malaking sorpresa kay Guning. Sa katunayan, binalak din ni Guning na pagsamantalahan ang mga hilaw na materyales sa City Tank. At bumili siya ng napakalaking factory building at nagtayo ng Jade Provider para sa parehong layunin. Sa kanyang Jade Eyes, napakadali para sa kanya na makahanap ng bundok o minahan ng Jade. Higit sa lahat, nawalan na ng kapangyarihan at posisyon ang Wang family sa City Tank. Mas magiging madali para kay Guning kung papalitan niya ang Wang family at pananatilihin ang koneksyon sa mga kliyente ng Wang family. Mga ad ng Pub Future. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon din ang ideya ni Leng Xiaoteng at nakuha na niya ang dokumento para sa kanya, na labis na nakaantig sa kanya. Magkano ang kailangan mong bayaran para dito? Tanong ni Guning. Naiintindihan niya na ito ay naging mahal, at siya ay nag-aatubili na tumanggap ng mga regalo mula sa kanya nang hindi nagbibigay sa kanya ng kahit ano. Sa totoo lang, walang halaga ang pera sa mga mata ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi ito nangangahulugan na tatanggapin ito ni Guning. Regalo lang yan. Naunawaan ni Leng Xiaoteng kung ano ang nasa isip ni Guning, ngunit hindi siya gustong makipag-usap tungkol sa pera sa kanya. Pinahahalagahan niya ang kanilang malapit na relasyon kaysa sa pera. Gayunpaman, nakaramdam si Guning ng kaunting guilt at pagkabalisa. Bueno, kung gusto mo talagang bayaran ako, maaari mong. Biglang tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning sa ibang paraan. Agad na napagtanto ni Guning ang gusto niya. Bago siya makatakas, idiniin siya ni Leng Xiaoteng laban sa kanya. Nagreklamo si Guning, sa tingin ko ay medyo malikot ka kamakailan. Anong mangyayari kung wala ako sa tabi mo? Salungguhit babalik ba siya sa ibang babae? Salungguhit na isip ni Guning sa kanyang sarili. Bagamat naniniwala siya na hindi gagawin iyon ni Leng Xiaoteng, hindi siya lalaki, hindi rin siya lalaki. Sa makatuwid, kahit na mahal siya ni Leng Xiaoteng, hindi siya kumpiyansa na magiging tapat ito sa kanya sa lahat ng oras. Gayunpaman, kung talagang niloko siya nito, iiwan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Si Guning ay hindi isang batang babae na umasa sa isang lalaki para mabuhay ang kanyang buhay. Kinabahan si Leng Xiaoteng at agad na niyakap si Guning sa kanyang mga braso. Ningning, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na ikaw lang ang magpapatibay sa akin ng ganito. Nang makitang napakaseryoso ni Leng Xiaoteng, napahiya si Guning at agad na binago ang sarili. Gutom na ako. Talaga, dumilat si Leng Xiaoteng at nag-evil smile. Namula si Guning. Iba na talaga ang lalaki ngayon. Gusto kong kumain. Nagkunwaring galit si Guning, ngunit parang kaibig-ibig lang siya sa mga mata ni Leng Xiaoteng. Kung sakaling hindi na muling makontrol ni Leng Xiaoteng ang kanyang sarili, agad siyang itinulak ni Guning. Hindi inaasahan ni Leng Xiaoteng na bigla siyang itulak ni Guning, kaya nabigo siyang mahuli. Lumitaw sa kanyang paningin ang maganda at sexing katawan ni Guning, na nagpabalik-balik sa kanya, ngunit sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Leng Xiaoteng at nag-ambala siya. Kailangan pa niyang gampanan ang kanyang gawain at hindi niya ito maaaring baliwalain. Ang tawag ay mula kay Xu Jinchen. Sinabi niya kay Leng Xiaoteng na nakuha na nila ang address ng mga nagbebenta ng droga. Oras na para kumilos sila, kaya kinailangan ni Leng Xiaoteng na mahiwalay kay Guning pansamantala. Bagamat alam ni Guning na si Leng Xiaoteng ay isang natatanging opisyal ng militar, pinaalalahanan pa rin niya itong mag-ingat. Gusto talaga siyang tulungan ni Guning kung hindi dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ng kanyang club. Ngayong gabi, si Guning ay natulog ng mag-isa at kahit papaano ay naramdaman niyang hindi siya sanay. Precisely because she was free now, bigla niyang naisip ang WeChat group nila. Mayroong libu-libong mensahe sa kasaysayan ng chat, at marami sa kanila ang nagbanggit sa kanya. Tumawag si Guning kay Guman sa mga kahalili ng araw, ngunit lubos niyang nakalimutan ang kanilang WeChat group,
at ngayon ay medyo nakonsensya. Sa sandaling lumitaw si Guning, nagsimula ang isang animated na talakayan. Guning. Kumusta ka wakas? Mga ad ng Pub Future. Howran. Wow. Boss, akala namin nawala ka. Gusto pa naming tumawag ng pulis. Moke. Tama. Saan ka nang galing? Chupeihan. Sa tingin ko si boss ay abala sa pakikipag-date. Shin Zixen. Sumasang-ayon ako. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Wala sina Anyi, Zhang Tianping at Yu Mixi, kaya nakipag-chat si Guning kay Chupeihan at sa iba pa ng ilang sandali bago siya matulog. Kinabukasan bandang 8:30 AM, umalis si Guning papunta sa kalye ng Stone Gambling. Sinabi niya kay Xingpang na nakuha na niya ang dokumento ng karapatan sa pagsasamantala ng hilaw na materyales. Nagulat si Xingpang sa kahusayan at network ng kanyang amo sa gobyerno. Hindi na nagpaliwanag pa si Guning. Sinadya niyang mapabilib si Xingpang upang maging tapat ito sa kanya at handang sumunod sa kanyang pamumuno. Dahil bagamat nagtiwala si Guning kay Xingpang, kailangan itong matakot sa kanya kahit papaano. Naunawaan ni Guning na mas mapapahanga siya kung sasabihin niya sa kanya na pinaalis niya ang pamilya Wang, ngunit wala siyang intensyon na sabihin iyon sa kanya. Pagkatapos, nagplano silang magsagawa ng press conference para maibalita ang balita sa ibang bansa. Mga ad ng Pub Future. Ang balita ng Wang family at ng Colorful Jade Provider ay napakapopular na palabas kaya maraming reporter ang pumunta sa tindahan ni Xingpang sa sandaling tinawag niya sila. Si Xingpang, syempre, ang mag-host ng press conference. Nang pumalit ang Colorful Jade Provider at naabsorb ang raw material supplier ng Wang family, nagulat ang mga tao. Ang pamilya Wang ay hindi na nakaupo at ang mga ari-arian nito ay natural na haharapin. Ang tama nitong pagsasamantala sa hilaw na material ay lalong pumukaw sa interes ng hindi mabilang na mga negosyante. Gayunpaman, bago pa makapag-react ang iba, nakuha na ito ng boss ng Colorful Jade Provider, na ikinagulat nilang lahat. Sa madaling salita, ang boss ng Colorful Jade Provider ay kailangang maging isang mahalagang figure na may malakas na network. Kaya naman, maraming tao ang humanga sa amo nito. Ang Colorful Jade Provider ay naitatag sa loob lamang ng ilang araw, ngunit nagawa na nitong gumawa ng mga pangmatagalang deal sa maraming sikat na negosyante ng alahas. At ngayon, nakuha pa nito ang pagsasamantala ng hilaw na material ng Wang family bago ang iba. Ang amo nito ay dapat na isang taong may dakilang kapangyarihan. Kung tutuusin, hindi naging mahirap para sa mga may kakayahan, na alamin kung sino ang amo ng Colorful Jade Provider, ngunit sa mata ng ordinaryong tao, misteryoso ang amo nito. Marami sa mga pumunta para imbestigahan ang boss ng Colorful Jade Provider ay curious lang. Gayunpaman, nang malaman nilang ang amo nito ay isang 18 anyos na babae, lahat sila ay natigilan. Bagamat hindi sila naniniwala na ang isang teenager na babae ay kayang patakbuhin ang kumpanya ng mag-isa. Hindi nila maaaring balewalain ang kanyang kakayahan at ang malakas na suporta sa likod niya. Kaya, walang nang-ahas na ipakalat ang balita na ang boss ng Colorful Jade Provider ay si Guning sakaling mainas siya. Gayunpaman, walang mas nabigla kaysa kay Zhang Dekheng, dahil nakilala na niya si Guning noon, at naniniwala siyang may kakayahan si Guning na patakbuhin ang kumpanya. Biglang naisip ni Zhang Dekheng ang isang balita na nabasa niya sa internet bago nalantad ang iskandalo ng pamilya Wang. Sinasabing nagpadala ang pamilya Wang ng mga tao upang pasukin ang bodega ng Colorful Jade Provider sa gabi. Isang ideya ang bumungad kay Zhang Dekheng sa oras na ito. Naramdaman niya na ang pamilya Wang ay may sama ng loob kay Guning at ang pagbaba nito ay may kinalaman din kay Guning. Si Zhang Dekheng ay namangha sa sarili niyang hula. Kung talagang sangkot si Guning sa gulo ng pamilya Wang, kailangan niyang maging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang nalalaman. Anuman ang mangyari,
Palaging maniniwala si Zhang Dekheng na si Guning ay isang magaling na batang babae, at gustong mapanatili ang magandang relasyon sa kanya. Sa kasong iyon, kahit na alam na niya ngayon na si Guning ang boss ng Colorful Jade Provider at Colorful Raw Material Provider, hindi niya ito itinuro. Sa mga sumunod na araw, sinabi ni Guning kay Xingpang na ayusin para sa mga manggagawang nagtrabaho sa kumpanya ng Wang family na magsamantala ng mga hilaw na materyales sa lalong madaling panahon. Walang intensyon si Guning na kunin ang natitirang mga hilaw na materyales sa bodega ng pamilya Wang. Dahil nakuha na niya ang lahat ng mga hilaw na materyales na may mataas na kalidad na jade sa loob kanina. Hindi rin sinibak ni Guning ang mga manggagawang nagtatrabaho sa Wang family, dahil sila ay mga empleyado lamang na tinanggap ng Wang family. Wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na masama ang pagbabago ng amo nila. Ang ilegal na pag-uugali ng pamilya Wang ay nakakainis sa lahat sa City Teng at walang sino mang nakiramay sa kanila. Sa halip, ang mga manggagawa ay nadama na mapalad na manatili, dahil maaari nilang panatilihin ang kanilang mga trabaho. Kaya pinasalamatan at iniisip nila si Xingpang at ang kanyang amo. Nang maglaon, pumunta sina Guning at Xingpang sa Jade Mountains at minahan kasama ang isang tsuper. Bagamat marunong nang magmaneho si Xingpang, siya na ngayon ang General Manager ng Colorful Jade Provider at Colorful Raw Material Provider, kaya kailangan na mayroon siyang personal driver. Ang mga Jade Mountain at minahan ay 20 kilometro ang layo mula sa City Teng. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Guning na may ilang mga bundok na napagsamantalahan na. Limitado ang distansya ng Jade Eyes ni Guning, kaya hindi niya makita kung may jade sa nakapalibot na mga bundok. Kailangan niyang maghintay hanggang sa dumating sila. Nagmaneho sila sa mga kalsada sa bundok, kaya inabot sila ng halos kalahating oras bago makarating sa kanilang destinasyon. Mula sa malayo, nakarinig si Guning ng katok. Nang makalapit na sila, bumungad sa kanilang paningin ang isang malaking bahay ng lata. Doon na natili ang mga manggagawa. Sa labas ng bahay ng lata, 2 truck na ginamit sa paghahatid ng mga hilaw na materyales ang pinahinto. Si Wang Jinmao ay 34 na taong gulang. Siya ang supervisor at namamahala sa pagsasamantala sa mga hilaw na materyales. At bagamat Wang ang pangalan ng kanyang pamilya, wala siyang kaugnayan sa pamilya Wang. Naipaalam kay Wang Jinmao bago dumating si Xingpang dito, kaya naghihintay na siya sa pasukan. Nang makitang dumaan ang sasakyan, naunawaan ni Wang Jinmao na darating si Xingpang. Huminto ang sasakyan sa site, naunang lumabas ang driver at pinagbuksan ng pinto si Xingpang habang si Guning ay kusang bumaba. Pumunta siya rito bilang katulong ni Xingpang, kaya hindi siya maaaring kumilos bilang isang boss. Ikinagagalak na makilala ka, Manager Xing. Binati siya ni Wang Jinmao nang may malaking paggalang. Ikinagagalak din kitang makilala, Supervisor Wang, sagot ni Xingpang. Pakiusap, sundan mo ako sa ganitong paraan, Manager Xing. Agad na ginabayan ni Wang Jinmao ang daan sa unahan ng grupo ni Xingpang. Nang madaanan nila ang bahay ng lata, naglabas si Wang Jinmao ng ilang helmet, iniabot ito sa kanila. Isinuot nila ang helmet bago pumasok sa site. Mga ad ng Pub Future. Ang Jade Mountain ay ilang minutong paglalakad, malayo sa bahay ng lata. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes nang sa wakas ay tumayo siya sa harap ng Jade Mountain. Nakita niya ang maraming hilaw na materyales na naglalaman ng jade sa Jade Mountain, ngunit hindi niya ito kinuha. Siya ay nasisiyahan na ang Jade Mountain sa harap ng kanyang mga mata ay napakahalaga. Tiningnan ni Guning ang mga kalapit na bundok, at nabigong makahanap ng isa pang Jade Mountain sa kanila. Sina Xingpang at Guning ay naglibot sa site bago sila bumalik. Sa kanilang pagbabalik, natanggap ni Guning ang mensahe ni Kay. Nagpadala na siya ng email tungkol sa Tang family sa kanyang email box. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito.
Sinabi lang sa kanya ni Guning na imbestigahan ang pangalawang anak ng Tang family, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, inimbestigahan niya ang bawat miyembro ng Tang family. Ang Tang family ay ang No. Isa na pamilya sa CTB para sa isang dahilan. Malaki ang impluwensya nito sa politika, negosyo o militar. Ang pinuno ng Tang family ay si Tang Haifeng na tiyak na Master Tang na nakilala na ni Guning. Mayroong 2 anak na lalaki at 1 anak na babae sa Tang family. Ang panganay na anak na babae ay tinawag na Tang Yunrong, isang 49 na taong gulang na senior colonel, na siyang deputy head ng Air Administration and Culture Corps. Ang kanyang asawa, si Cao Ruowa, ay ang direktor ng Departamentong Pampulitika ng Rehiyon ng Militar at isa ring senior koronel. Ang pamilya Cao ay isang maimpluwensyang pamilya ng militar sa lungsod Bidin. Nagkaroon sila ng 1 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kanilang anak ay pinangalan ng Cao Wenjun, at isang 25 taong gulang na kapitan ng Criminal Police Organization. Ang kanilang anak na babae ay si Cao Wenxin at 23 taong gulang. Kakagraduate lang niya sa isang universidad. Si Tang Yunhang, ang panganay na anak ni Tang Haifeng, ay 46 anyos at kalihim ng komite ng Partidong Panlalawigan. Ang asawa ni Tang Yunhang ay ang direktor ng Tourist Administration. Nagkaroon sila ng 2 anak na kambal at parehong 22 anyos. Ang matanda ay tinawag na Tang Jakay, at ang nakababata ay tinawag na Tang Jayang. Ang isa ay isang junior na nag-aaral sa CTB University, habang ang isa ay nag-aral sa ibang bansa. Ang pangalawang anak ni Tang Haifeng ay si Tang Yunfan. Siya ay 42 anyos lamang, ngunit siya ang pinakamayamang tao sa lungsod B. Siya na ngayon ang chairman ng Tang Huang Group at walang asawa, o mga anak. Mga ad ng Pub Future. Si Tang Yunfan ay talagang nawala minsan 19 na taon na ang nakakaraan, na hindi lihim sa mga celebrity sa CTB. Ang Tang family ay hindi ang No. Isa na pamilya sa CTB 19 na taon na ang nakakaraan, ngunit isa pa ring napakayaman na pamilya. Si Tang Yunfan ang pinaka-talented sa negosyo sa Tang family, kaya dinala ni Tang Haifeng si Tang Yunfan para maging kahalili niya. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid na lalaki ni Tang Haifeng, si Tang Haiming, ay may ambisyon na magmana ng mga ari-arian ng Tang family, kaya siya ay nagpakana laban kay Tang Yunfan. Wala talagang nakakaalam ng mga detalye ng nangyari sa taong iyon, dahil ito ay isang lumang kwento at ang teknolohiya ay hindi pa advanced sa oras na iyon. Maging si Tang Yunfan mismo ay nakalimutan ang mga detalye. Sinasabing may nakadiscover kay Tang Yunfan sa isang ilog. Simula noon, ang personalidad ni Tang Yunfan ay ganap na nagbago. Siya ay abala sa kanyang trabaho sa lahat ng oras, at hindi kailanman nag-asawa, o nagkaroon ng anak. Sa loob ng 12 taon, ang Tang family ay naging No. Isa na pamilya sa CTB na may 100 bilyong yuan sa mga asset sa ilalim ng pamumuno ni Tang Yunfan. Siya ay nawala ng 1 taon 19 na taon na ang nakakaraan at natagpuan sa isang ilog. Sa pag-iisip niyan, mas sigurado si Guning kaysa dati na si Tang Yunfan ay maaaring ang kanyang biolohikal na ama. May naka-attach din na larawan ng pamilya sa email. Nang makita ni Guning si Tang Yunfan, natitiyak niyang si Tang Yunfan nang walang pag-aalinlangan ay ang kanyang biolohikal na ama. Bagamat iba ang hitsura ni Tang Yunfan sa kanyang unang bahagi ng 40 kumpara noong siya ay bata pa, madaling mapansin ang mga katangian niya at ni Guning ay magkapareho. Ang pangalan ng pamilya ni Guning ay Tang sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, at ang kanyang biolohikal na ama ay mayroon ding parehong pangalan ng pamilya. Siguro siya ay nakatadhana na maging miyembro ng Tang family. Bagamat sigurado si Guning na si Tang Yunfan ang kanyang biological na ama, hindi siya nagmamadaling makipagkita sa kanya dahil gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Guman. Pagkatapos ng lahat, nawala ang alaala ni Tang Yunfan kay Guman. Naniniwala si Guning na hindi nagpakasal si Tang Yunfan dahil kay Guman, ngunit kailangan pa rin niyang seryosohin ito.
Hanggat muling nakilala ni Tang Yunfan si Guman, malamang na maibabalik niya ang kanyang alaala. Bilang karagdagan, kung nawala ang kanyang memorya dahil nasira ang kanyang utak, ang kapangyarihan ni Guning ay maaari ding maging malaking tulong. Higit sa lahat, kung si Tang Yunfan ay isang pangkaraniwang tao lamang, si Guman ay sabik na makilala siya. Ngunit si Tang Yunfan ay tagapagmana na ngayon ng isang napakayaman na pamilya, si Guning ay nag-aalala na si Guman ay magiging mapagpakumbaba sa kanyang sarili bago siya. Bagamat hindi inisip ni Guning na ito ay isang problema sa lahat hanggat mahal pa rin nila ang isa't isa, hindi siya si Guman at hindi siya maaaring pilitin na isipin iyon. Ano man ang mangyari, nagpa siya si Guning na suportahan si Guman at hindi niya papayagan ang sino mang humahawak kay Guman. Pagkatapos ay bumalik si Guning sa kalye ng Stone Gambling kasama si Xing Pang bago siya umalis, mag-isa. Gayunpaman, habang naglalakad si Guning papunta sa pasukan ng kalye, isang tao ang sumugod sa kanya na may hawak na kutsilyo sa kamay na sumisigaw, "Asawa! Papatayin kita!" Lahat ng tao sa paligid ay nagulat sa eksena, ngunit nanatiling kalmado si Guning. Si Wang Xinyan ay talagang handgal. Hindi nakatakas si Guning. Sa halip, hinintay niyang makalapit si Wang Xinyan. Nang akmang sasaksakin na siya ni Wang Xinyan, hinawakan ni Guning ang kanyang baywang na parang kidlat at pinilipot ito. Agad na napasigaw si Wang Xinyan sa sakit. Niluwagan din ang kutsilyo sa kamay niya, bumagsak sa sahig. Namangha ang lahat sa biglaang paggalaw ni Guning. Pagkatapos ay itinapon ni Guning si Wang Xinyan nang walang pag-aalinlangan. Noong unang panahon, si Wang Xinyan ay umiiyak na, ngunit hindi niya ito ginawa ngayon. Sa halip, pinandilatan niya si Guning at nagtanong, "Asawa, ikaw ba yan? Ibinulgar mo ba ang lahat ng maruming sikreto ng ating Wang family?" Lahat ng tao ay namangha, nakatingin kay Guning. Si Guning ay isang teenager na babae lamang sa kanilang mga mata. Paano niya magagawang alisin sa pwesto ang pamilya Wang? Walang pakialam si Guning sa mga nanonood, ngunit malamig na tumitig kay Wang Xinyan. "May proof ka ba?" Sa katunayan, naiintindihan niya ang damdamin ni Wang Xinyan. Dahil siya ang naging sanhi ng trahedya ng pamilya Wang at tuluyang nawala ang suporta ng kanyang makapangyarihang pamilya kay Wang Xinyan. Ngunit hindi ito pumipigil na kukonsintihin ni Guning ang kanyang handgal na pag-atake. Karapat-dapat ito kay Wang Xinyan. "Narinig ko sa lolo ko. Ikaw yun. Naghiganti ka sa pamilya Wang." Walang masyadong alam si Wang Xinyan. Nabalitaan lang niya na maaaring sangkot si Guning sa gulo ng pamilya Wang, kaya ipinalagay niya na dapat ay si Guning iyon. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang lahat dahil sa pagtataka. Bagamat hindi sila makapaniwala na ito ay totoo, posible kung narinig ito ni Wang Xinyan mula kay Wang Hongming. Gayunpaman, paano niya ginawa ito, isang malabata na babae? Walang nakakaalam ng sagot. Mga ad ng Pub Future. "Oh, bakit hindi mo sasabihin sa lahat kung ano ang ginawa ng Wang family sa akin para makaganti ako sa iyo?" Pang-aasar ni Guning. Ang kanyang maaliwalas na tono ay nataranta bigla sa mga tao. Hindi natakot si Guning na malaman ang iba na nalantad niya ang maruruming sikreto ng pamilya Wang, dahil mapapahanga lang sila sa kanya, ngunit hindi nararapat kung aamin siya kaagad. "Dahil sinabi ko sa mga pulis na arestuhin ka," sabi ni Wang Xinyan. Iyon lang ang naiisip niya na ikinainis ni Guning. "Well, hindi naman big deal. Hindi ako maghihiganti sa pamilya Wang dahil lang dyan," sabi ni Guning na may paghamak. Sa totoo lang, inamin niya na naghiganti siya sa pamilya Wang nang may kalabuan sa kanyang sagot. "Sabi ng lolo ko kasali ka daw dyan. Dapat ikaw iyon." Galit si Wang Xinyan. "Mukhang mataas ang tingin ng lolo mo sa akin, pero dahil ayaw akong guluhin ng lolo mo, hindi ka ba natatakot na ay pakulong kita pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Nasa hustong gulang ka na, at dapat mong malaman na lumalabag ito sa batas kung sinasadya mo akong patayin,"
sabi ni Guning sa isang makabuluhang paraan. Ikaw. Nang marinig iyon, lubos na nagbago ang mukha ni Wang Xinyan. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang makulong. Sa sandaling ito, narinig nila ang mga sirena ng pulis. May tumawag sa pulis nang sinubukang saksakin ni Wang Xinyan si Guning, at agad na lumapit ang mga pulis nang marinig nila na ang pumatay ay mula sa pamilya Wang. Hindi na makapaghintay ang lahat na parusahan ang pamilya Wang ngayon. Agad na tumayo si Wang Xinyan mula sa lupa sa takot, sinusubukang tumakas, ngunit pinigilan ng karamihan. Umalis ka sa harap ko. Balis ang udyok ni Wang Xinyan. Huwag kang manggahas na umalis pagkatapos mong subukang patayin ang babae. Mga ad ng Pub Future. Ang pamilya Wang ay ganap na kasuklam-suklam. Lahat sila ay dapat arestuhin at itapon sa bilangguan. Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang tumakbo kay Wang Xinyan at nanggigigil ang kanyang mga ngipin na pamuna. Wang Xinyan, karapat-dapat ka. Matagal mo nang binubuli ang anak ko, at ngayon naman ay tikman mo ang pakiramdam ng kahihiyan. Eksakto. Ang bastos na pag-uugali ni Wang Xinyan ay kilalang-kilala sa kalye ng stone gambling, kaya karamihan sa mga residente ay labis na napupuot sa kanya. Si Wang Xinyan ay nag-iisa at walang magawa ngayon. Takot na takot siya sa mga taong puno ng galit sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at dinala si Wang Xinyan nang walang pagkaantala. Sinundan sila ni Guning, pumunta rin sa istasyon ng pulisya, dahil siya ang biktima. Bitawan mo ako. O parurusahan ka ng pamilya Wang. Sanay na si Wang Xinyan sa pananakot sa mga tao. Ang pamilya Wang. Sa palagay mo ba ay magagawa pa rin tayo ng pamilya Wang na magdulot ng gulo? Naiinis na tanong ng pulis. Ikaw, si Wang Xinyan ay tulala ngayon. Haha, mahinang tumawa si Guning. Nakakatuwa na napakatanga ni Wang Xinyan. Narinig ni Wang Xinyan si Guning na tumatawa sa kanya, at agad na lumingon kay Guning na sumisigaw, asawa. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw yun. Samantala, sinubukan pa niyang atakihin muli si Guning, ngunit kontrolado siya ng mga pulis sa tabi niya. Manatiling tahimik. Bagamat pinaghihigpitan ang paggalaw ni Wang Xinyan, patuloy siyang nagmumura. Binigyan siya ni Guning ng malamig na sulyap at nagbabala, kung maglakas loob kang isumpa ako muli, sisiguraduhin kong tatahimik ka magpakailanman. Kabanata 274. Natakot si Wang Xinyan at agad na itinikom ang kanyang bibig. Maging ang mga pulis ay natakot sa malamig na boses ni Guning. Sa isang silid ng pagdinig, binabago ng isang pulis ang account ni Guning ayon sa mga patakaran. Ang iyong pangalan, edad at saan ka galing? Tanong ng pulis. Si Guning, 18, at ako ay taga CTF, sagot ni Guning. Kilala mo ba yung babae? Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit mo gustong patayin? Patuloy na tanong ng pulis. Mga ad ng Pub Future. 2 beses na akong nakipagtalo kay Wang Xinyan. Minsan ay nasa isang restaurant kung saan sinubukan niyang bawiin ang isang pribadong silid na inilaan namin ng aking kasintahan bago siya, ngunit saglit lang kaming nagtalo. Pagkatapos noon, nasaksihan ko si Wang Xinyan kasama ang isang grupo ng mga tao na binubugbog ang isang babae sa kalye. Binigyan ko ng tulong ang inosenteng babae at sinuntok sila. Kinabukasan, nagpapadala ng pamilya Wang ng mga pulis para arestuhin kami ng boyfriend ko at nilayon kaming makulong ng walang paglilitis. Narinig ito ng pinuno ng Public Security Bureau, at tumawag sa amin. Pagkaraan, nalantad ang maruming sikreto ng pamilya Wang, at ang pamilya Wang ay hindi na umupo. Tinulungan ako ng boyfriend ko na makuha ang hilaw na materyal na pagsasamantala ng pamilya Wang, kaya sinabi ng pamilya Wang na nakaganti ako sa kanila. Kaya, naparito si Wang Xinyan upang patayin ako, malinaw na sabi ni Guning. Ang sinabi niya ay madaling malaman, kaya hindi na kailangan para sa kanyang pagtatago,
ngunit para sa impormasyong hindi malalaman, natural na hindi ito sasabihin ni Guning. Nang marinig iyon, parehong nagulat ang dalawang pulis na kumukuha ng account ni Guning. Sa kanilang pagkamangha, ang batang babaeng ito sa harapan nila ay siya mismo ang tinawag na pinuno ng Public Security Bureau na palayain. At nakuha pa niya ang pagsasamantala ng hilaw na materyal ng pamilya Wang bago ang iba. Hindi siya pwedeng maging isang ordinaryong babae. Agad namang nagbago ang ugali ng dalawang pulis at ngumiti ng magiliw. Hinayaan nilang umalis si Guning nang hindi na siya tinanong pa. Hindi mahalaga kung nagsasabi si Guning ng totoo o hindi may kakailan na sinubukan siyang patayin ni Wang Xinyan. Nakolekta nila ang lahat ng ebidensya, kaya nagpadala ng inaresto si Wang Xinyan. Siya ay tiyak na masentensyahan ng mga taon sa bilangguan. Ang kakilakilabot na balita ay muling tumama sa pamilya Wang. Lahat sila ay kinasusuklaman si Guning hanggang sa mamatay. Ngunit wala silang magagawa, dahil si Wang Hongming lamang ang nakahiga sa kama kasama ang isang grupo ng mga walang kwentang babae sa pamilya Wang ngayon. Sina Xing Pang, Tang Haifeng, Zhang Dekheng at Yan Shuya ay pawang tumawag kay Guning pagkatapos nilang marinig ang balita. Nang marinig na maayos at ligtas si Guning, lahat sila ay nagpahinga. Bandang alas 6 ng gabi, naghatid si Wang Jinmao ng isang truck ng hilaw na materyales sa kanilang bodega. Noong naglilipat sila ng mga hilaw na materyales, inilagay ni Guning ang lahat ng mga hilaw na materyales na may pinakamataas na antas ng jade sa maliit na bodega. Plano niyang putulin ang jade na iyon at gawin itong alahas. At ibibigay niya ang iba pang negosyante ng alahas. Siya ay nagpapatakbo ng maraming uri ng negosyo tungkol sa jade ngayon, at kailangan niyang gumawa ng maayos na pag-aayos. Bagamat nagbago ang amo ng tagapagbigay ng hilaw na materyales ng pamilya Wang, nanatili ang mga kliyente ng pamilya Wang. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nag-aalala na ang colorful raw material provider ay magbibigay ng lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob para sa colorful jade provider at iiwan lamang ang mga basurang hilaw na materyales para sa kanila. Gayunpaman, nangako si Xing Pang na pakikitunguhan nila ng patas ang kanilang mga kliyente. Si Leng Xiaoteng ay umalis para sa kanyang gawain 2 araw na ang nakakaraan. Hindi pa siya bumabalik, ni tumawag o nagpadala ng mensahe kay Guning. Naunawaan ni Guning na dapat ay abala siya sa kanyang gawain, kaya hindi rin siya tumawag o nag-text sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Kinaumagahan, natanggap ni Guning ang tawag ni Master Tang. Malapit nang babalik si Master Tang sa CTB, at inanyayahan niya itong kumain ng magkasama bago siya umalis. Magkahalong emosyon ngayon si Guning pagkatapos niyang malaman na si Master Tang ang kanyang biological grandpa. Bagamat si Tang Ining ang nasa katawan ni Guning ngayon, pareho sila ng katawan at damdamin. Girl Gu, halika at maupo ka. Tuwang-tuwa at masaya si Tang Haifeng na makita si Guning sa bawat pagkakataon. Tumayo pa siya para ay welcome siya ng personal. Lolo Tang, mangyaring manatili sa upuan. Agad na lumapit si Guning at tinulungan si Tang Haifeng na maupo. Tawagin mo na lang akong lolo. Medyo nagreklamo si Tang Haifeng. Oo naman, lolo, muling sabi ni Guning. Haha, ang galing. Ano ang gusto mong magkaroon? Aalis ako papuntang CTB mamayang hapon, at hindi ko alam kung kailan kita muling makikilala. Bahagyang nalungkot si Tang Haifeng. Ayaw ni Guning na makita si Tang Haifeng na sinasabi, kaya nangako siya. Lolo, kapag natapos ko ang National College Entrance Exam, bibisitahin kita sa CTB. I promise. Sige. Natuwa si Tang Haifeng. Nag-enjoy naman ang dalawa sa pagkain habang magkasundo ang pag-uusap. Gayunpaman, sa tuwing nakikita ni Tang Haifeng si Guning, naiisip niya si Tang Yunfan, at hindi maiwasang mapabuntong hininga minsan. Naunawaan ni Guning kung bakit bumantong hininga si Tang Haifeng, ngunit hindi na nagtanong pa kung sakaling mas malulungkot siya. Gayunpaman,
hindi ito maaaring balewalain ni Guning ng napakatagal, kaya't sa huli ay nagtanong siya, "Lolo, bakit ka madalas bumantong hininga? Mayroon ka bang hindi masayang alaala sa iyong isipan? Gusto mo bang sabihin sa akin?" Sa katunayan, handang makipag-usap si Tang Haifeng kay Guning tungkol sa kanyang mga alalahanin. "Well, iniisip ko lang ang pangalawa kong anak. Gumagana siya buong araw, sa lahat ng oras. Nag-aalala ako sa kalusugan niya kung 24/7 siya ay may trabaho. At saka, 42 na siya ngayon, pero ayaw niyang magpakasal, o magkaanak. Bilang ama niya, alam kong nalulungkot talaga siya kahit naabala siya sa trabaho at mukhang okay naman siya." Mahigit isang dekada nang nabubuhay si Tang Yunfan, at dapat ay nasanay na si Tang Haifeng noon pa man, ngunit si Tang Haifeng ay isang matandang-matanda na. Naisip niya na malapit nang magwakas ang kanyang buhay, at labis siyang nag-aalala sa kanyang pangalawang anak, si Tang Yunfan. Kabanata 275. Nang marinig iyon, nakiramay si Guning kay Tang Yunfan. At dahil mismo sa pinagdaanan ni Tang Yunfan, walang kasiyahan sa kanya si Guning dahil, tinalikuran niya si Guman. Si Tang Yunfan mismo ay hindi gustong mangyari ito pagkatapos ng lahat. "Bakit siya tumanggi na magpakasal?" tanong ni Guning. "Wala kaming ideya, kasi hindi niya sasabihin sa amin, pero sa tingin ko, hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nag-aatubili na magpakasal din. Sa simula, pinagdudahan pa namin ang kanyang sexual na oryentasyon, ngunit hindi siya bakla," nagbitiw na sabi ni Tang Haifeng. Bilang ama ni Tang Yunfan, hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi rin ang kanyang anak na magpakasal. Siguro na in love na siya sa isang babae pero hindi niya ito makakasama, kaya tumanggi siyang magpakasal ngayon, sabi ni Guning. "I have the same idea before. Inimbestigahan ko ito, ngunit nabigo akong makahanap ng anumang mga pahiwatig," sagot ni Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. "Guro, sa tingin ko ay may kinalaman ito sa nawawalang alaala ni Lord Tang," sabi ni Tang Wu. "Ito ay isang naunang hula, ngunit walang ebidensya kaya walang naniwala dito." Lalong nalungkot si Tang Haifeng at bumantong hininga. "Lolo, huwag kang mag-alala. Ang buhay ay puno ng pagbabago. Baka balang araw magbago ang isip ng anak mo." Inaliw ni Guning si Master Tang, bagamat alam niyang wala itong kabuluhan. Kung nagawang palayain ito ni Tang Haifeng, hindi siya magiging malungkot ngayon. Sa katunayan, naiintindihan ni Master Tang ang sinabi ni Guning, ngunit kailangan pa rin niyang tanggapin ang katotohanan. Upang hindi magalit si Guning, si Tang Haifeng ay nagpanggap na masaya. "Oo naman. Ang buhay ay puno ng pagbabago. Kahit na nakakahiya na tumanggi si Yunfan na magpakasal, hindi ko siya pipilitin na gawin iyon." Naunawaan ni Guning na nagpapanggap si Master Tang, at agad na binago ang nakakapanlulumong paksa. Pagkatapos kumain, binigyan ni Tang Haifeng si Tang Wen ng nakakaalam na sulyap, at agad na naglabas si Tang Wen ng isang kahon na kasing laki ng palad na iniabot kay Tang Haifeng. "Girl Gu, dahil apo ka na ngayon, ito ang Reg Along ibinibigay ko sa iyo bilang iyong lolo," sabi ni Tang Haifeng kay Guning. "Mayroon 2 card dito. Ang isa ay black card para sa Huangdeng Hotel. Maaari kang magkaroon ng libreng tirahan, pagkain at inumin sa Huangdeng Hotel chain sa buong bansa. Ang isa naman ay black card para sa Fengshan Shopping Mall. Maaari kang mamili doon ng libre sa buong buhay mo. Gayunpaman, ang buwanang limitasyon ay 100,000 yuan. Ito ay hindi gaanong, ngunit ang aking munting regalo. Tanggapin ito, kung talagang tinuturing mo ako bilang iyong lolo." Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, ngunit maaari lamang itong tanggapin. Hindi niya alam na pagmamay-ari ng Tang family ang Huangdeng Hotel hanggang ngayon.
Ang Huangdeng Hotel ay isang 5-star hotel chain, at pinalawak sa bawat lungsod sa itaas ng ikatlong antas. At ang Fengshan Shopping Mall ay isa ring kilalang tatak sa bansang ito. Talagang mapagbigay si Tang Haifeng. Gamit ang dalawang card, makakain, makakainom, mamuhay at mamili si Guning ng libre sa bansang ito. Si Tang Haifeng ay bukas palad, at bibigyan din siya ni Guning ng isang mahalagang regalo. Maraming salamat po, Lolo. Mga ad ng Pub Future. May inihanda din akong regalo para sa iyo. Mangyaring tanggapin ito, kung talagang tinuturing mo ako bilang iyong apo, sabi ni Guning, at kinuha ang isang kahon sa kanyang backpack, ibinigay ito kay Tang Haifeng. Talaga? Ano ito? Nagulat si Tang Haifeng. Binuksan niya ang kahon, at may isang pulang bagay na kasing laki ng 3 daliri. Bago pa makapagtanong si Tang Haifeng, muling ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Ito ay natural na pulang coral. Nagplano akong gumawa ng isang pulse erase mula dito para sa iyo, ngunit ang oras ay limitado, kaya ang hilaw na material lamang ang maibibigay ko sa iyo. Please don't mind. Ano? Natural na pulang coral. Si Tang Haifeng ay namangha sa pagkakataong ito. Parehong nagulat sina Tang Wen at Tang Wu. Narinig nilang lahat ang tungkol sa natural na pulang coral, na napakabihirang at mahal. Ang regalo ni Guning ay hindi bababa sa milyon-milyong yuan. Ito ay masyadong mahal. Naisip ni Tang Haifeng na hindi kailangan para kay Guning na isang teenager na babae na bigyan siya ng ganoon kamahal na regalo. Lolo, pakikuha po. Kung ayaw mo sa regalo ko, ibabalik ko rin sa iyo ang regalo mo, sadyang sabi ni Guning, at sabay-sabay na kinuha ang regalo ni Master Tang. Agad siyang pinigilan ni Tang Haifeng at sinabing, "Fine. Fine. Fine, I will take it." Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Malinaw, inihanda na ni Guning ang regalo para sa kanya, na labis na naantig kay Tang Haifeng. Nagkwentuhan pa sila ng ilang sandali bago sila naghiwalay. Iminungkahi ni Guning na ipadala si Tang Haifeng sa airport, ngunit tinanggihan ito, dahil ayaw ni Tang Haifeng na mag-aksaya ng kanyang oras. Pagkatapos noon, pumunta si Guning sa kanyang factory building. Binalak niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal na bato sa City Tank sa loob ng 3 araw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, marami ang nangyari at nagtagal siya ng 1 linggo sa City Tank. Sa kabutihang palad, ang resulta ay hindi masama. Talagang hindi nilayo ni Guning na alisin sa pwesto ang pamilya Wang, ngunit patuloy siyang iniinis ng pamilya Wang, kaya kinailangan niyang gawin ito sa huli. Kaya ngayon ay natapos na ni Guning ang kanyang negosyo sa City Tank at nagpas siyang umalis papuntang kabisera. Bagamat ang kanyang mga kumpanya sa City Tank ay bagong tatag. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga ito, dahil karamihan sa mga tao ay humanga sa kanya pagkatapos niyang makuha ang hilaw na material na pagsasamantala ng pamilya Wang na parang kidlat.